Tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang matinding pag-atake gamit ang mga drone ang inilunsad ng Ukraine laban sa daungan ng Ust-Luga sa Russia na matatagpuan sa Baltic Sea. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng malaking sunog sa naturang pasilidad, ngunit agad din itong nakontrol ng mga autoridad. Ito ang pinakahuling serye ng opensiba ng Ukraine upang direktang sakta ng ekonomiya at infrastruktura ng enerhiya ng Russia sa gitna ng patuloy na digmaan ng dalawang bansa. Ayon sa ulat ng mga lokal na autoridad, ang Ust-Luga ay isang napakahalagang daungan para sa Russia at ang pagsabog dito ay nagpapakita ng lumalawak na kakayahan ng Ukraine na umabot sa mga target na malayo sa karaniwang linya ng labanan. Ang pag-ataking ito ay nagdulot ng alarma sa buong rehiyon habang patuloy na pinatitindi ng Kiev ang mga operasyong panghimpapawid nito gamit ang sopistikadong teknolohiya ng drone. Kinumpirma ni Gobernador Alexander Drozdenko ng Leningrad na sumiklab ang apoy sa daungan ng Ust-Luga nitong umaga matapos ang pag-atake ng mga drone ng Ukraine. Ayon sa kanya, may kabuang 54 na drone ang matagumpay na binaril at pinabagsak sa himpapawid ng rehiyon ng Leningrad. Sa kabutihang palad, walang naiulat na nasawi sa insidente at agad na naapula ng mga bumbero ang sunog. Kasabay nito, inihayag din ni Alkalde Sergei Sobyanin ng Moscow na ang kanilang puwersang panghimpapawid ay nakasabat at nakapagpabagsak ng higit sa 10 drone ng Ukraine na patungo sa direksyon ng kabisera sa Magdamag. Ayon sa kanya, walang malubhang pinsala sa lupa ang naitala na nagpapakita ng mabilis na naging tugon ng depensang militar ng Russia laban sa dumaraming banta mula sa kalangitan sa gabi. Ang sabay-sabay na pag-atake sa Leningrad at Moscow ay nagpapakita ng koordinadong diskarte ng militar ng Ukraine upang lituhin ang sistema ng depensang panghimpapawid ng Russia. Sa pamamagitan ng pagpapadala ng maraming drone sa magkakaibang direksyon, sinusubukan ng Kyiv na maghanap ng mga kahinaan sa seguridad upang makapasok sa mga sensitibong pasilidad ng kaaway na mahalaga sa kanilang mga operasyong militar at pinagkukunan ng kita. Samantala, isang kawili-wiling pagsusuri ang inilabas ng AMK Mapping, isang account sa platform na X na sumusubaybay sa mga impormasyong mula sa bukas na mga mapagkukunan tungkol sa digmaan. Ayon sa kanilang datos, may malaking posibilidad na ginamit ng Ukraine ang himpapawid ng Latvia upang iwasan ang radar at depensang panghimpapawid ng Russia. Ito umano ang naging daan upang marating ng mga drone ang kanilang target sa Ust-Luga nang hindi agad napapansin ng mga radar. Iniulat din ng parehong pinagmula na may mga sirena at babala ng pagsalakay na narinig sa silangang bahagi ng Latvia bago nangyari ang pag-atake sa daungan ng Russia. Ang detalyeng ito ay nagpapahiwatig ng posibleng ruta ng mga drone, bagaman wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa pamahalaan ng Latvia o sa iba pang mga bansa sa rehiyon ng Baltic tungkol sa posibleng pagpasok ng mga drone sa kanilang himpapawid na nagdudulot ng pangamba sa rehiyon. Sa ngayon, kapwa ang Ministry ng Depensa ng Russia at ang militar ng Ukraine ay hindi pa nagbibigay ng opisyal na pahayag o komento hinggil sa ruta ng mga drone o sa paggamit ng himpapawid ng ibang bansa. Ang pananahimik na ito ay karaniwan sa mga sensitibong operasyong militar kung saan ang parehong panig ay nag-iingat na magbunyag ng kanilang mga estratehikong pamamaraan at kakayahan sa labanan upang maiwasan ang pagganti ng kalaban. Upang maunawaan ang bigat ng insidenteng ito, mahalagang malaman na ang Ust-Luga ang pinakamalaking daungang pangkalakalan ng Russia sa rehiyon ng Leningrad. Ito ay nagsisilbing isang napakahalagang sentro ng lohistika na matatagpuan malapit sa Baltic Sea na may malaking papel sa pagpapadala ng mga produkto at mapagkukunan ng enerhiya patungo sa iba't ibang bahagi ng mundo na patuloy na umaasa sa supply ng langis. Ayon sa mga ulat mula sa Security Service of Ukraine o SBU, ginagamit ng Russia ang daungang ito upang magbenta ng langis at natural gas sa ibang bansa sa pamamagitan ng tinatawag na Shadow Fleet. Ito ay tumutukoy sa mga barkong ginagamit upang makaiwas sa mga parusang ipinataw ng kanluran laban sa pag-export ng enerhiya ng Moscow na nagbibigay ng bilyon-bilyong dolyar na kita na maaaring gamitin upang pondohan ang digmaan. Ang pag-atake sa Ust-Luga ay hindi lamang isang simpleng operasyong militar, kundi isang direktang dagok sa ekonomiya ng Russia. Sa pag-target sa daungang ito, umaasa ang Ukraine na mapahina ang kakayahan ng Moscow na magbenta ng kanilang mga likas na yaman,
na siyang isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng kita para sa pambansang budget at sa patuloy na kampanyang militar nito sa Ukraine. Ayon sa pagsusuri ng Reuters, ang pag-ataking ito ay bahagi ng mas malawak na taktika ng Ukraine na nakatuon sa pagsira sa mga pasilidad sa pagproseso at pag-export ng langis ng Russia. Kasama rin sa kanilang mga target ang mga ruta ng transportasyon ng mga butil ng Russia upang lumikha ng malaking epekto hindi lamang sa enerhiya, kundi pati na rin sa pandaigdigang kalakalan ng pagkain na apektado ng digmaan. Patatandaang noong huling bahagi ng Hunyo, inilunsad ng Ukraine ang isang agresibong kampanya na tinawag na 30 araw ng panggigipit. Ang pangunahing mga target ng kampanyang ito ay ang mga refinery ng langis, imbakan ng petrolyo, mga sentro ng lohistika, at mga paliparan na matatagpuan sa kaibuturan ng teritoryo ng Russia, pati na rin sa mga lugar na kasalukuyan nitong sinasakop upang pahinain ang depensa ng kanilang kalaban sa harap ng labanan. Sa ilalim ng kampanyang ito, hindi lamang mga pasilidad sa lupa ang naging target ng Ukraine. Sinalakay din ng kanilang mga puwersa ang ilang barkong pangkalakalan at mga sasakyang panglohistika ng Russia sa Black Sea at Sea of Azov. Ang mga hakbang na ito ay naglalayong putulin ng mga linya ng supply ng militar ng Russia na sumusuporta sa kanilang mga sundalo sa harap ng labanan at naghahatid ng mga armas at kagamitan. Sa kabila ng mga pag-ataking ito, naniniwala ang mga eksperto na bagaman nakamit ng Kyiv ang ilang tagumpay sa antas ng taktika, hindi pa rin ito nararating ang pangunahing layunin. Ang layuning ito ay ang pilitin ng Moscow na tapusin ang digmaan sa pamamagitan ng matinding panggigipit sa ekonomiya at infrastruktura nito na tila hindi pa sapat upang baguhin ang pananaw ng pamahalaan ng Russia. Sa kabilang banda, hindi rin nanatiling tahimik ang Russia sa mga ginawang ito ng Ukraine. Bilang ganti, pinaigting ng Moscow ang mga pag-atake nito gamit ang mga missile at drone laban sa mga pasilidad ng depensa ng Ukraine. Partikular na tinarget ng Russia ang mga pabrikang gumagawa ng mga drone na ginagamit ng Ukraine sa kanilang mga operasyon upang pahinain ang kakayahan nitong magsagawa ng mga karagdagang pag-atake. Ang palitan ng mga pag-atake sa pagitan ng dalawang bansa ay nagpapakita ng isang walang katapusang siklo ng karahasan kung saan ang bawat panig ay sumusubok na sirain ang kakayahang pang-industriya ng isa't isa. Habang sinisira ng Ukraine ang mga refinery ng Russia, tinatarget naman ng Russia ang mga linya ng produktisyong militar ng Ukraine na maaari ring magdulot ng malaking pinsala sa mga infrastruktura at lugar na malapit sa mga sibilyan. Bukod dito, tumugon din ang militar ng Russia sa pamamagitan ng pag-atake sa mga barkong kargamento na pinaghihinalaang nagdadala ng mga armas at kagamitang militar para sa Ukraine sa Black Sea. Kasabay nito, inatake rin ng Russia ang mga infrastruktura ng daungan sa mga rehiyon ng Odessa at Mykolaiv na nagdulot ng malaking pinsala sa ekonomiya ng Ukraine at nagpabagal sa kalakalan nito. Ayon sa mga ulat mula sa media ng Ukraine, ang mga operasyong ito ng Russia ay nagresulta sa matinding pagkagambala sa operasyon ng kanilang mga daungan. Ito ay may malubhang epekto sa kakayahan ng Ukraine na mag-export ng mga kalakal, kabilang ang mga produktong agrikultural, na lalo pang nagpapahirap sa ekonomiya ng bansa at sa milyon-milyong mamamayang apektado ng digmaan. Sa pagtatapos, ang pag-atake sa daungan ng Ust-Luga ay nagpapakita na ang digmaan ay hindi lamang nagaganap sa larangan ng labanan kundi pati na rin sa ekonomiya at sektor ng enerhiya. Habang patuloy na naghahanap ng paraan ng Ukraine upang pahinain ng Russia, ang mga ganting hakbang ng Moscow ay patuloy ding naglalayong maglagay ng presyon sa ekonomiya ng Kyiv na nagiiwan sa buong rehiyon sa isang walang katiyakang kinabukasan habang nagpapatuloy ang krisis. Isang napakainit at kontrobersyal na balita mula sa pandaigdigang entablado ang ating tinututukan ngayon. Inihayag ni Pangulong Donald Trump na idideklara niya sa lalong madaling panahon ang Kipot ng Hormuz bilang bahagi ng teritoryo ng Estados Unidos pagkatapos nitong magapi ang bansang Iran. Ang matapang na pahayag na ito ay agad na lumikha ng matinding tensyon at ingay sa buong mundo habang nakatutok dito ang mata ng publiko. Ang kontrobersyal na pahayag na ito ay binigkas ni Trump sa harap ng mga opisyal at mag-aaral sa isang tanyag na akademya ng pulisya sa estado ng New York noong 14 ng Agosto. Sa kanyang talumpati, tahasang sinabi ng Pangulo na sa sandaling magapi ang puwersa ng Iran, hindi siya mag-aatubiling opisyal na kunin ang kontrol sa estratehikong daan ng tubig na ito na magiging isang malaking pagbabago sa kasalukuyang geopolitika. Dagdag pa rito, sa kanyang talumpati,
Idiniin ni Trump na ang bansang Iran ay kasalukuyang binubugbog ng husto sa iba't ibang aspeto at sinabing isa itong katotohanang hindi maikakaila ng sino man sa kasalukuyan. Ang kanyang matinding tono ay nagpapakita ng tumitinding presyur mula sa Washington laban sa pamahalaan ng Tehran na matagal nang itinuturing ng Estados Unidos bilang isa sa pinakamalalaking banta sa rehiyon. Sa ngayon, hindi pa lubos na malinaw sa mga analista kung seryoso si Trump sa kanyang banta na gawing teritoryo ng Amerika ang kipot ng Hormuz o kung isa lamang itong taktika sa kanyang kampanya sa halalan. Gayunpaman, marami ang nagtatanong kung senyales ba ito ng isang radikal na pagbabago sa patakarang panlabas ng Estados Unidos sa gitna ng 5 buwang armadong tunggalian nito laban sa Tehran na patuloy na lumalala. Sa parehong okasyon, muling iginiit ni Trump na ang Estados Unidos ang kasalukuyang may hawak ng kontrol sa kipot ng Hormuz at walang anumang barko ang maaaring dumaan dito nang walang pahintulot mula sa kanila. Ang pahayag na ito ay direktang humahamon sa soberanya ng mga bansa sa rehiyon, lalo na ang Iran na tradisyonal na nagpapatupad ng seguridad at nagbabantay sa mahalagang daan ng dagat na ito sa mahabang panahon. Hindi naman nagtagal at mabilis na rumisponde ang pamahalaan ng Iran sa pamamagitan ni Deputy Foreign Minister Kazem Garibabadi. Agad niyang binaliwala at pinasinungalingan ang mga pahayag ni Trump. Ayon sa opisyal ng Iran, ang kipot ng Hormuz ay hindi kailanman mapapasakamay ng Amerika sa pamamagitan lamang ng mga salita o pananakot at handa ang kanilang bansa na ipagtanggol ang kanilang teritoryo laban sa anumang banta. Ang kipot ng Hormuz ay hindi maaaring sakupin sa pamamagitan lamang ng isang post sa social media, isang aircraft carrier, isang kautusan o isang talumpati sa kampanya, giit ni Garibabadi. Ang matalim na pahayag na ito ay nagpapakita ng matatag na paninindigan ng Tehran laban sa anumang anyo ng pananakot o diplomasya ng puwersa na patuloy na ipinapakita ng pamahalaang Trump sa nakalipas na mga araw sa buong mundo. Sinabi rin ng Deputy Foreign Minister na ang Iran ay hindi natatakot sa anumang banta at hindi kailanman yuyuko sa pagpapakita ng lakas militar ng Estados Unidos. Para sa Tehran, ang mga pahayag ni Trump ay bahagi lamang ng isang palabas upang makakuha ng suporta sa darating na halalan at walang anumang legal o makatotohanang batayan sa ilalim ng internasyonal na batas ukol sa karagatan na kinikilala ng United Nations. Dagdag pa rito, nanindigan si Garibabadi na ang kipot ng Hormuz ay noon pa man at magpakailanman ay mananatiling pag-aari ng Iran. Ang desisyon kung bubuksan o isasara ang mahalagang rutang ito para sa pandaigdigang kalakalan ay nasa kamay lamang ng Tehran at walang ibang bansa kabilang ang Estados Unidos ang may karapatang magdikta sa kanilang mga patakaran at desisyon sa kanilang sariling teritoryo. Nagbabala rin ng opisyal ng Iran na hanggat hindi tinatanggap ng Amerika ang katotohanan ng kanilang kabiguan at patuloy na nabubuhay sa mga ilusyon, ipagpapatuloy ng Iran ang pagharang sa kipot. Ang babalang ito ay nagpapahiwatig ng mas matinding krisis sa ekonomiya ng daigdig dahil ang kipot ang pangunahing daanan ng supply ng langis patungo sa iba't ibang bansa sa Asia, Europa at iba pang panig ng mundo. Hindi ito ang unang pagkakataon na gumawa si Pangulong Trump ng ganitong uri ng kontrobersyal na pahayag. Noong ika-12 ng Agosto, nag-post din siya sa kanyang social media account na nagsasabing kontrolado ng Amerika ang kipot ng Hormuz at walang magagawa ang Iran ukol dito. Ang paulit-ulit na pahayag na ito ay nagpapakita ng kanyang determinasyon na gamitin ang issue bilang sandata sa kanyang kampanya sa politika. Ang kipot ay sa amin. Darating ang panahon na maaaring kumilos ang Iran at doon sila tuluyang madudurog. Sa kasalukuyan, nasa napakagandang posisyon tayo, pahayag ni Trump sa mga mamamahayag sa parehong araw. Ang mga salitang ito ay lalong nagpainit sa sitwasyon habang ang mga eksperto sa militar ay nagbabala sa posibleng direktang engkwentro ng dalawang bansa sa karagatan na maaaring magbunga ng isang malaking digmaan. Upang maunawaan ang kahalagahan ng isyong ito, ang Hormuz ay isang makitid na kipot na matatagpuan sa pagitan ng Iran at Oman. Ito ay may haba na 161 kilometro at may pinakamakitid na bahagi na 33 kilometro lamang. Ang daanan ng mga barko sa bawat direksyon ay may lapad lamang na humigit kumulang 3 kilometro na nagpapahirap sa paglalayag ng malalaking tanker ng langis sa rehiyon. Ang estratehikong daan ng tubig na ito ay halos naparalisa na mula nang sumiklab ang digmaan sa gitnang silangan. Dahil sa takot sa mga pag-atake at pagsabog, maraming kumpanya ng pagpapadala ang nag-atubiling dumaan dito
na nagdulot ng malaking pagkaantala sa pandaigdigang kadena ng supply ng langis at iba pang mahalagang kalakal. Dahil dito, tumaas ang presyo ng petrolyo sa buong daigdig kabilang na sa ating sariling bansa. Noong kalagitnaan ng Hunyo, lumagda ang Estados Unidos at Iran sa isang magkasanib na memorandum na naglalaman ng mga tuntunin upang muling ibalik ang ligtas na paglalayag sa Hormuz. Subalit dahil sa hindi pagkakaunawaan at magkaibang interpretasyon sa mga nakasaad na kondisyon, ang kasunduan hinggil sa tigil putukan ay tuluyang nabigo at hindi na ipatupad ng magkabilang panig na lalong nagpagulo sa sitwasyon. Sa kasalukuyan, ang mga barkong naglalayag sa Kipot ay mayroon lamang dalawang mapagpipiliang ruta. Ang hilagang ruta na sakop ng teritoryong karagatan ng Iran o ang timog na ruta na malapit sa baybayin ng Oman. Ang limitasyong ito ay naglalagay sa mga dayuhang sasakyang pandagat sa isang mapanganib na sitwasyon kung saan maaari silang maipit sa gitna ng lumalalang labanan at tensyon ng mga makapangyarihang bansa. Nagbabala rin ang Iran na hindi nila magagarantiya ang kaligtasan ng mga barkong dadaan sa Kipot kung hindi muna makikipag-ugnayan o mag-aabiso ang mga ito sa pamahalaan ng Tehran. Ang patakarang ito ay naglalayong tiyakin na walang mga barkong militar ng Amerika o ng mga kaalyado nito ang makakapasok sa kanilang teritoryo ng walang pahintulot na lalong nagpahirap sa malayang paglalayag at kalakalan sa buong rehiyon. Sa kabila ng tensyon, iniulat ng mga opisyal ng Iran noong nakaraang linggo na nakamit nila ang isang kasunduan sa Oman hinggil sa bagong ruta ng paglalayag sa Kipot ng Hormuz. Kapansin-pansin na sa kasunduang ito, tuluyang binaliwala at hindi isinama ang Estados Unidos na nagpapakita ng layunin ng Tehran na lutasin ang issue sa pamamagitan ng regional na diplomasya at pakikipagtulungan sa mga karatig bansa nito. Sinabi ng Foreign Minister ng Iran na si Abbas Araghchi na ang Iran at Oman ay patuloy na nag-uusap hinggil sa mga teknikal na aspeto at inaasahang magkakaroon ng magandang resulta sa lalong madaling panahon. Idiniin niya na ang prosesong ito ay ganap na hiwalay sa anumang negosasyon para sa tigil putukan sa Estados Unidos na nagpapakita ng kanilang kawalan ng tiwala sa pamahalaan ng Washington sa paglipas ng maraming taon. Ito ay isang teknikal na gawain ng mga eksperto ng dalawang bansa kasama ang ating mga puwersang sandatahan, pahayag ni Araghchi. Sa pagtatapos ng ating ulat, malinaw na nananatiling isa ang Kipot ng Hormuz sa mga pangunahing mitsa ng posibleng mas malaking digmaan. Patuloy nating babantayan ang mga susunod na kaganapan sa mahalagang rehiyong ito.